Okay, so yun nga ng mga dre. So, ang tagal nating nawala, mga ilang months din. So, recap lang tayo ng ilang topic natin from the last few months ago. So, based dito sa YouTube channel ko is technically ang last na updated na topic natin is more on about components. So, dito dinefine natin kung ano yung actual na meaning ng components, kung parang saan nga ba siya talaga ginagamit or ginagawa. And at the same time, pinakita rin natin yung meaning ng component-based architectures or structure, which is basically totally yung isang buong React project is more on component-based dependent. Then also tinalakay din natin dito yung dalawang klase ng component na ginagawa natin sa loob mismo ng React project natin. So yung una dito, nagkaroon tayo ng two separate videos between class components and also sa functional components. So dito mismo sa loob ng dalawang video na to, in-emphasize natin kung anong pagkakaiba nilang dalawa and also kung ano nga ba talaga yung mas convenient gamitin. Well, actually, wala nga akong pinanigan dito sa dalawa eh. Pero, hindi lang naman yung tungkol sa dalawang component na to yung pinag-aralan natin. Although meron tayong konting papyaw about sa React Lifecycle, which is basically dito, medyo babalikan lang natin siya ng konti pero hindi naman totally. Siguro, papapanood ko na lang din yung class components video sa inyo. Then also, yung dalawang components kasi na yun dito is technically malaki ang kinalaman sa panibagong feature ni React na nai-release pa dun sa 16.7.0 version. So, ano nga ba yung feature na yun? So, yung feature na yun is basically tinatawag natin na React hooks. Okay. So, define muna natin kung ano nga ba yung tinatawag nilang hooks. So, yung React hooks is a new feature proposal na hinahayaan ka na gumamit ng state and other React features without writing a classes. So, therefore, yung current version nitong yung current na new feature proposal is nagsimula dun sa 16.7.0-alpha, which is basically ano na bang version tayo meron tayo ngayon. So, ayun. So, based dito kay Google, noong June 14, 2022 pa, nag-update na tayo ng 18.2.0 na React version. So, currently, itong hooks na to, itong new feature proposal na to for hooks is basically this, totally din discuss pa to for in an open RFC or yung request for comment. So, pero ngayon, itong feature na to is totally ginagamit na natin from the other projects na dine-develop natin. Especially sa mga iba pang developers ng hook, ng React na nanonood dito. Alam ko merong iba eh. Yung iba zero knowledge din talaga kaya. So, binigyan ko lang kayo ng konting idea. So, ano nga ba talagang meron kay hooks? Medyo interesting to. So, aralin natin. So, pag sinabi kasi nating hooks, meron siyang technically, hindi siya nagre-require ng kahit anong breaking changes. So, completely opt-in and at the same time, 100% backwards compatible. So, meaning, itong hook structure na to, kahit na anong version mo, pwede mo siyang gamitin. Kahit anong React version mo, pwede mo siyang gamitin anytime. So, kung ano pa, tapos, syempre, kung ano pa yung natutunan natin from the last series or from the last episodes natin, basically, especially sa functional and class components, kung pwede din kasi natin ma-apply yung hooks dito eh. Kasi katulad niyan, yung component types na compatible dito sa hooks na to is basically also functional components and also pati na rin yung class components na kung tawagin natin. Basta, ang importante lang is meron kang deep knowledge and deep understanding when it comes to the state and props management. Although itong dalawang to is magkakaroon ng separate videos to and also we will going to discuss the definition of each other's one. Then also, mayroon din to, kailangan meron ka rin deep understanding when it comes to React Lifecycle methods, which is, although na discuss ko na to from the React Class Components video, although try ko na lang din ilagay yung link dito sa taas, pati na rin yung data binding na kung tawagin natin na
papapiyawan lang natin ng konti sa ngayon. So, ayun. So, meron tayong dalawang types ng data binding. So, ano nga ba yung dalawang types ng data binding na kung tawagin natin? So, meron tayong tinatawag na one-way data binding at yung isa pa is yung two-way data binding na kung tawagin natin. Pero bago yan, i-discuss muna natin yung definition ng data binding. So, basically, ito hindi kasi ako nakapag-prepare ng PowerPoint slide dito. Kaya siguro yung iba inote na lang din. So, pag sinabi kasi natin data binding sa React, is technically can be done through declared variables using either kung props or state. So, meaning, pag ginawa kasi natin yung data binding, binibigyan kasi tayo ng synchronized and flexible na synchronized and flexible on both data and also dun mismo sa UI. So, meaning, meron tayo dito mismo, dun pa lang sa statement na yon, malalaman na natin kagad na meron kagad tayong dalawang klase ng data binding na nakasetup sa loob mismo ng React. So, yun yung tinatawag natin na one-way data binding at yung isa pa is yung two-way data binding. So, although, i-discuss ko na lang din dito ito sa next page natin kasi although image na lang din yung nilagay ko. So, frequently, start muna tayo sa pinaka una which is yung one-way data binding. So, pag sinabi kasi natin one-way data binding, so one-way means that the binding happens also in one direction. So, dito sa kaso na to, yung changes dun mismo sa data will going to be automatically updated, the UI. Pero yung changes doon, mali pala, sorry. So, pag sinabi kasi natin one way, it means na yung binding is nagyayari siya into a one direction only. So, dito sa kaso na to, yung changes dun mismo sa data is currently nag-update. Pero yung UI changes is hindi siya totally automatic na nag-update. Hindi siya totally nag-update, sorry. So, etong klase ng way ng data binding na to is na-achieve natin through using the state and also props management. So, ganun lang natin siya i-discuss muna sa ngayon. How about naman pag sinabi nating two-way data binding setup? So, pag sinabing two-way binding, ina-allow nyo yung bidirectional based dito sa description sa picture natin na to. Ina-allow niya yung bidirectional data flow. So, meaning, yung changes doon mismo sa UI is automatically na nag-update doon sa kung ano yung nasa component state. And also, yung changes doon sa state is technically ina-update niya yung current na UI na meron tayo. So, dito mismo sa two-way data binding, na-achieve siya gamit yung mga tinatawag natin na control components. So, yung control components is a kind of a form elements na nagbibigay ng value or na control siya by a state. Then, also, mini-maintain nyo yung consistent, bidirectional, and data flow between the UI component and also pati na dun sa mga data models na meron tayo sa loob nung current na React.js web application natin. So, sa ngayon, although napapayawan ko na kayo ng konti about dito sa data binding na to and also pati na rin dun sa hooks. Although magkakaroon kasi tayo ng brief discussion about hooks eh. Sa ngayon pa, konting papayaw na lang muna kasi aralin natin yung buong structure nito. So, magkakaroon kasi tayo ng tatlong series. Unang-una yung React series natin, yung React.js series natin. Pangalawa yung React Hook series natin, which is basically, although itong discussion natin na to is we're going to elaborate all of those things that we need to know about React Hooks, which is technically, ngayon kasi ginagamit na ngayon yan eh. Especially ng mga corporate na
sa corporate world, usually ginagamit na talaga tong React hooks na to. Especially yung pinakamatindi sa lahat. Although, ito, mas marami talagang gumagamit na ito. Yung tinatawag natin na React TypeScript structure. Ito, frequently, ginagamit talaga to kung hindi sa mga small-time industries, small-time IT industry company. Usually, nakikita natin to dun sa mga international companies like, ayoko na magbanggit. Basta marami akong nakitang gumamit na React TypeScript structure. So, yun. So, lahat ng yan, magkakaroon tayo ng series and also, abangan nyo lang lahat ng mga i-upload natin sa mga susunod na araw. Yun kung hindi mag-hectic yung schedule ko. But for now, siguro paapyawan lang muna natin to. Then also, magkakaroon na tayo ng discussions about JSX, props and state management also. Pati na din yung actual na, pati ito, yung about sa data binding, elaborate natin to lahat. So, that's it for today. Yun lang muna. Stay safe always. Karan ko bagyo. And thank you mga tre.